Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga sumusubaybay sa ating 7 minutes prayer and devotion. And also, Merry Christmas po at Happy New Year din sa bawat isa. Sa IBC Naga, maraming salamat po at Happy New Year po sa inyong lahat. Basahin ko po ang talata dito sa Titus chapter 3 reading verse 4. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. So makita natin yung kindness and love of God ng ating tagapagligtas ay napasa ating mga tao. At alam po naman natin mga kapatid ang sinasabi ng John 3:16. Ang sabi nga po ay for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito yung purpose kung bakit may Pasko, sapagkat kapanganakan ng ating tagapagligtas. At naalala ko po ang sinabi doon sa Luke 4:18. Ang sabi po, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. At so ito po mga kapatid, makita natin na ito'y dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang tao ay minamahal ng Diyos ang tao at nais ng Panginoon na ang tao po'y magkaroon ng pag-asa sa buhay nating ito. At salamat sa Diyos dahil tayo po na mga mananampalataya ay nakaranas ng kanyang biyayang kaligtasan. Tayo po'y recipient of the blessings of the Lord. At na kung saan ay naipakita narinig natin, naunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Now, as a church ng Panginoon, brethren, ay tayo po'y institution na tinatag ng Panginoon ng church para tayo po ay maging kumbaga ambassador, tayo po'y maging representative ng Panginoon o ng Diyos upang ipangaral ang salita ng Diyos dito po sa mundong ito. At dahil po doon mga kapatid, ginagamit ng Diyos tayong mga tao. At salamat sa Panginoon sa katotohanan ng yan. At ang nais ng Panginoon ay sa pamagitan natin, maraming mga tao ang makakilala sa Diyos at magkaroon ng pag-asa sa buhay. Nandito po ako sa Natty Oak Baptist Church dito po sa Rhode Island. Dito po sa Amerika, at salamat po sa privilege na ibinigay ng Panginoon sa akin. Yung pastor po dito ay nagkwento sa akin. Sabi niya, yung unang pagdalo niya po rito, inimbitahan siya ng kanyang kaibigan na sinasabi, nung una po, sabi niya ay hindi niya po muna siya nakikinig sa salita ng Diyos bagamat naandyan siya. Ang kanyang tinitingnan ay yung buhay, testimony, at yung paano ba siyang i-treat, mga kapatid? Ano ba yung turing ng mga tao sa kanya? At dahil nakita niya na yung pag-ibig ng church, yung pagkakaisa ng church, yung bang ministry ng church na tinuturing siyang pamilya, family member ng church. At dahil nakita niya ang magandang patotoo, then saka siya nanampalataya at nakinig ng salita ng Panginoon at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Dahil nakita niya na muna yung kanyang yung buhay nila, and then nadama yung pag-ibig, and then saka siya nanampalataya. And later on, nagtapat na siya at hanggang sa maging pastor. Alam niyo po, mga kapatid, ito po yung nais natin na patuloy nating ginagawa, sapagkat tayo po as a church ay nais ng Panginoon na maging instrumento talaga para doon sa mga taong walang pag-asa, para doon sa mga taong nagugulumihanan, walang katahimikan ng buhay, hirap ng buhay, alipin ng kasalanan, walang mapuntahan. Salamat sa Panginoon, mayroong church na katulad natin, mayroong mga mananampalataya. Kaya po mga kapatid, ang ibig sabihin, tayo po as a church, o especially sa ating pagtuturo ng salita ng Diyos, sa ating mga mananampalataya, sa bawat sandali ng ating pagtuturo ay kumbaga maging instrumento tayo para yung mga tao na wala na nga, kumbaga magulo na nga ang buhay sa mundo, sila'y wasakan tahanan, magulo ang pamilya, pagkatapos sa hirap na nga ang buhay, walang makita pag-asa, tapos pupunta ng church to worship the Lord,
And then, anong mapapakinggan baga? Sila ba'y may encourage? Sila ba'y lalakas? Sila ba'y lalong mapapalapit sa Panginoon? Sila ba'y patuloy na mananampalataya sa Panginoon? Or sila'y malalayo? O sila ba'y, kumbaga, mapapalayo sa Panginoon? O sila ba'y mawawala ng pananampalataya? Lalong madidiscourage? Lalong makukonfuse? Kaya po mga kapatid, napakalaki ng role natin. Kumbaga, mailapit ang tao sa Panginoon. Ano po? Yun po ang pinakanais ng Panginoon sa atin. At kumbaga tayo po yung mga mananampalataya na binago ng Panginoon ang buhay. Recipient of the blessings. Kaya kumbaga, lagi po natin pakatandaan, huwag nating kalilimutan na tayo ang instrumento. Tayo yung kamay, tayo yung pinakamata, tayo yung pinakapuso ng Panginoon upang maipakita natin that there is God na nagmamahal, merong isang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa panahon na ang tao po'y nawawala ng pag-asa at lito sa maraming bagay sa mundong ito. Kaya I encourage you, brethren in the Lord, na magpatuloy lamang po sa ating ginagawa sapagkat maraming katulad ng Pastor Justin na naghahanap ng katotohanan. Salamat sa Panginoon, tayo po'y instrumento ng kanyang pagpapala at biyaya. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagpapatuloy at pagmamahal. Let us pray. Lord, thank you sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin. And help us, O Lord, na mai-extend namin ang pag-ibig, mai-extend namin sa tao na sa pamagitan ng ministeryo ibinigay mo sa amin. Matulungan namin ang tao na mailapit po sa iyo, magkaroon ng pananampalataya, madama nila ang pag-ibig na kanilang hinahanap sa mundong ito. Maraming salamat po at muli dalahin ko po ang Pastor Letnaba, ang kanyang pamilya at ang IBC Naga at kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isang mga nakikinig at mga mananampalataya na patuloy na nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Thank you po sa lahat ng mga blessings na tinanggap namin sa iyo. Thank you po sa church. Thank you po sa lahat ng bagay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon.